Welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang isa sa mga nag-comment doon sa video rin natin ng mga nauna. So, tungkol sa pag-estimate yun yung video ko at doon siya nag-comment. So, may sarili din siyang ipapa-estimate sa atin. At ang sukat ng pinaplano yung ipataho yung bahay ay 18 feet by 22 feet. So, kung i-convert natin yan sa meter, magiging 5.5 meter by 6.7 meter. So, 36.85 square meter yan. So, katamtaman yung laki. Kasi dito yung 2 kwarto, isang CR, kitchen, dining, at sala. So, yan yung ipa-estimate niya. So, isa-isahin natin to. Estimate natin mula wall footing, column footing, mga hollow blocks, mga bakal na gagamitin natin. So, estimate natin lahat ng materialis na kailangan dito at presyuhan na natin. At dito ko lang sa lugar namin binasa rin yung presyo. So, dyan sa inyo, pwede nyo rin ilista itong mga materialis at pwede nyo i-canvas dyan yung actual na presyo para makuha nyo yung kailangan nyo talagang amount para dito sa 18 feet by 22 feet. So, isa-isahin natin, no? So, simulan natin sa hollow blocks. So, hollow blocks, uunahin natin. Sa hollow blocks, kailangan natin ng 1,127 pieces na hollow block. So, sa estimate ko, ginawa ko ito ng 4 na bintana tsaka 4 din na pinto. So, main entrance, pinto sa 2 kwarto at sa CR. So, kung magpinto ka pa sa likod, doon sa kitchen mo, labasan sa likod, magiging 5. So, mabawasan pa to yung 1,227 mo ng mga 15 piraso doon sa isang pinto. So, ayan. So, ayan ang kailangan natin. 1,127 pieces na hollow blocks. So, ang presyo dito sa amin, iba-iba yung presyo nito kasi nakadepende dito sa buhangin. May mga buhangin na mahal doon sa lugar ninyo. May mga buhangin na mas mura doon naman sa ibang lugar. Siguro malayo yung itatransport kaya mas mahal yung buhangin. So, dito sa amin, ang isang hollow block na D4 ay 13 pesos. So, kung i-times natin yan sa 1,227 times 13 pesos is 14,651. Ang kailangan budget mo sa hollow blocks. Susunod tayo sa mga rebars. Rebars na kailangan natin sa column footing, sa wall footing, yung sa vertical ng hollow block natin, sa horizontal. Sa column mismo natin, sa poste, ganun din sa biga, paikot. Yan. Tulad dito, may mga biga to, paikot. Yan. Tulad yan. Biga, paikot, tapos yung slab. Hanggang dyan kasi yung estimate natin. Kasi ang request niya, hanggang slab, naka-slab na. So, yung taas, hindi na natin estimate kasi ang request niya hanggang slab lang. Siguro, tupalo na lang yung taas. So, kung i-estimate pa kasi natin yung taas, so, mas haba pa rin yung usapan natin. Lalo ka maguluhan. So, ayan. Dito tayo sa rebar. Unahin natin para doon sa wall footing. Sinabing wall footing, ito yung pundasyon ng hollow block mo. Ayan. Gagawa mo ng pundasyon ng hollow block mo. Sa wall footing, 10 mm yung gagamitin natin. At ang kinalculate ko to, sinuma ko to kung ilang 10 mm ang kailangan natin. At nakakuha tayo ng 26 franchise, 26 pieces na 10 mm. Ang presyo ng 10 mm is 140. So 26 times 140 is 3,640 pesos. Dito na tayo sa vertical at horizontal ng hollow blocks mo. Ang kailangan nating bakal doon sa mga hollow block natin na vertical at horizontal ay 79 pieces. Okay, 79 pieces na 9 mm. 9 mm lang yung gagamitin natin na vertical at sa horizontal.
So, ang presyo nito is 90 pesos isa. So, 79 times 90 is equals to 7,110. So, yung kailangan natin budget doon sa vertical at horizontal para doon sa wall natin. Dito na tayo sa poste. Sa poste at saka sa puting niya. Doon sa pundasyon ng mga poste at sa poste. 12 mm yung gamitin natin sa mga poste at saka doon din sa puting ng mga poste. O kulong at kulong puting. So 72 pieces na 12 mm ang kailangan natin. Ang presyo naman yan is 220 isa. So 15,840. Ang kailangan natin budget doon sa kulong puti at sa kulong. So ang stirrup nito, kailangan natin ng stirrup anilyo doon sa mga poste natin. So ang kailangan nating 9mm, 9mm lang gagamitin natin na. 9mm ang gagamitin natin na 36 pieces na 9mm. So 90 pesos. Yung isa niyan is 3,240. So ayan. Nakuha na natin yung mga pangunahing gamit doon sa structure natin mula sa wall footing, kulong footing, sa hollow blocks, tapos sa poste. Dito na tayo sa susunod. Sa mga biga na tayo. Okay? Sa tie beam na tayo. Sa tie beam na mga bakal, ang gagamitin natin 39 pieces na 12 mm. So 220 yung isa. So 8,580 yan. Sa stirrup naman natin. Sa stirrup dyan sa mga tie beam na yan. Stirrup 9mm din yung gamitin natin. So ang bilang na 9mm na kailangan dyan is 41 pieces na 9mm. So 90 pesos yung isa dyan. So 3,690 ang isla. So nakuha natin ang tie beam. Isusunod na natin yung sa slab. Sa slab na tayo. Sa slab, ang gagamitin natin is 10mm. So double layer to. 10mm yung gagamitin natin. Sa slab, kailangan natin ng 138 pieces na 10mm. So 140 yung isa, 19,320 yan pag i-times mo. Okay, so nakuha na natin yun. Yung mga bakal, lahat ng mga bakal nakuha na natin yun. At nakuha na rin natin yung bilang ng hollow block. So susunod na natin yung mga simento na gamitin natin. Ang mga gamit natin sa na simento doon sa wall footing, sa kulong footing at sa kulong, at kasama na dito yung sa mga mortar. Okay, sa mortar ng hollow block, yung nilalagay mo sa mag-pile ka, tapos yung pinapasok mo sa butas ng mga hollow block, kasama na dyan. So sa mortar, sa wall footing, kulong footing at sa kulong, ganon din sa tie beam, kasama na yung sa slab. So ibig sabihin, pangkalahatan na ito. Pangkalahatan na ito na simento na binilang natin. So ulitin natin. Mortar para sa hollow block, tapos kulong footing sa kulong, tapos sa wall footing, sa tie beam at sa slab. So lahat na na simento na gamitin natin sa structure ay 147 bag of cement. 147 bag of cement. So pag tinimes natin yan sa 220, so 32,340. So nakuha na natin yung simento. May kulang pa tayo, ang buhangin at saka graba. Okay? Isunod natin yung buhangin, sand. Ang bilang ng sand sa pangkalahatan na sa hollow block na ginamit natin, sa puting, sa lahat ng puting, wall puting, kulong puting, sa poste, sa slab, at saka tie beam, kailangan natin ng buhangin na 431 bag. Kung i-convert natin to sa
sa cubic, tumatakbo to ng 13.5 cubic to 14.5 cubic. So, ang kinuha ko lang dito is 13.5 cubic. So, mas maiging sobrahan mo ng 0.5 pa. Kasi parang hirap bumili ng 0.5 pa. So, 13.5 times 1,100. 1,100 dito sa amin ang isang cubic. So, 14,350 ang kailangan natin budget para sa buhangin. Isunod na natin sa graba. Ang kailangan natin graba doon sa puting ng hollow block, puting ng poste, sa tie beam, at saka sa slab. Kailangan natin ng 515 bag na graba. So, medyo mataas yung presyo nito. Sa totoo lang, mas mataas to ng mga 200 to 300. Pero dito ko rin din na-presyohan sa amin. Ang presyo nito is 1,200 per cubic. So, 515 times 1,200 equals 19,200 pesos ang kailangan natin budget sa graba. So, lahat ng graba na yan. So, kung mo na, Bi? Madali lang ako matapos. So, kung itotal natin lahat-lahat yon, yung materials na ginamit natin mula foundation hanggang slab. So, kung pwede nyo ilista, kung pwede nyo lang iulitin tong video tapos ilista nyo isa-isa. Ilistahin nyo lang isa-isa tapos kasama na yung presyo para matutal nyo rin at ma-akambas nyo rin kung magkano dyan sa inyo. So, lahat yun nagkakahalaga ng 141,270. So, 141,270. Ang total material cost sa structure. Yan. So, idagdag pa natin dito yung kailangan natin na alambre, pako, coco lumber, plywood, at iba pa. Siguro budgetan natin ang mga 20,000 yun. Yung mga other expenses na yan, tulad ng nabanggit ko, alambre, pako, coco lumber, plywood, etc. So, by 20,000 ang nilagay kong estimate dyan. So, ang total cost sa material cost sa structure natin is 162,270. Materials lang to, wala pa tong labor. So, ang flooring natin, kasi hindi pa pala na sama yung sa flooring natin, yan sa flooring, ganito, nakatiles na kasi ito eh. Sa flooring natin, ang estimate ko dyan is 6,000 ang kailangan mo. Dagdag na lang natin yung 6,000 doon sa 162,270. So, yan. Kasi nakaligtaan natin yung flooring eh. So, 6,000 yan. Ang tansya ko dyan. So, magiging total lahat-lahat niyan is 168,270. So, yan na. Kuha na natin ang actual na halaga na kailangan natin sa 18 feet by 22 feet na bahay na naka-slab. Okay? Wala foundation hanggang slab ang estimate natin. So, 168,270. Wala pang labor ito. So, kung isasama natin yung labor dito, ang tansya ko sa labor dito, ayon sa experience ko, ang magiging labor nito, pag ganitong halaga na 168,270, ang magiging labor nito is 75 to 85,000 ang magiging labor nito. Ito yung mapupunta doon sa mga gawa mo. Sino man yung mga gawa mo, papakyaw man o ipaarawan mo, pares lang yan. Magkalapit lang yung singilan dyan, papakyaw mo o paarawan mo. Ito ang kailangan mong budget, 75,000 to 85,000. So, kung itotal natin ang material cost at labor cost, magiging 248,270 ang kailangan mong budget sa structure ng 18 feet by 22 feet na pinaplano mong ipatayo na bahay. So, ayan. Structure lang to ang pinag-usapan natin. Wala pa itong mga pinto, wala mga bintana, wala pang palitada sa loob at labas. Okay? So, ayun lang. Yun ang ina-estimate natin. So, kung
ah, dagdagan mo pa sa mga pinto. Pwede ka munang gumamit mo ordinary na pinto kung wala ka pang budget. Pero mahalaga, itong structure natin na in-estimate. Kasi ito yung pinaka importante sa bahay. Okay. So ayan. So ang kailangan mong budget sa material cost at labor cost is 248,270. So dito na tayo sa ikalawang portion ng video natin. So bigyan ko lang kayo ng konting idea doon sa mga kung paano natin ito gagawin. Diba? Ano yung size ng mga poste, ng kulong, ng mga hukay natin. Okay? Bigyan ko lang kayo ng konting idea kasi doon ko binase yung estimate natin. Ang size ng kulong natin, okay? Yung kulong natin, yung mga poste. Yung mga poste, ang size ng mga poste natin, ang kwadrado niya is 25 cm by 25 cm. So kung sa meter yan is 0.25 meter by 0.25 meter. Tapos ang taas niya mula doon sa puting hanggang sa taas is 3.6 meter. Okay, diyan ko binase yung estimate natin. Yung size naman ng pundasyon ng mga poste natin o tinatawag na kulong puting, ang hukay natin is 1 meter by 1 meter. Okay, yung kwadrado, 1 meter by 1 meter. At ang lalim nito, depende ito sa kalagayan ng lupa. Pwedeng 1 meter, ang lalim nito mas lumalim pa. Pero ang kapal lang ng bubuhusan natin, doon sa kulong puting natin is 40 cm o 0.40 meter. Yun yung kapal na. Okay, pwede nyo sundan. Kasi kung hindi nyo ito susundan, kung nipisan nyo ng mga 30 cm, ay susobra yung materialis nyo. Kaya 40, kung dalalim mo naman ng mga 50, kukulangan naman yung materialis nyo. Kaya 40 cm lang. Ang size naman ng wall putting natin, so dito pag nag-estimate ka, hindi square meter ang gagamitin mo, kundi linear meter. So susukatin mo lahat ng pundasyon, i-plus mo. Kasama na yung mga kwarto. Yan, kasama na yung mga kwarto at sa CR. Kasi sabay-sabay mong bubuhusan at asintadahan. So, ang haba niyan is 29 linear meter. So, ang lapad ng hukay natin is 35 cm. Okay, at ang buhos natin, ang lalim ng buhos natin is 25 meter o 25 cm. So, yun tandaan nyo. Yung buhos natin, importante yun. At yung laki ng hukay. So, ang laki ng hukay natin is 35 cm. At bubuhusan natin siya ng 25 cm. Ang size naman ng tie beam natin. So, ang tie beam, ayan. Ang sa ilalim niya is 25. Ayan. Ang pailalim niya is 25 cm. Ang taas niya is 30 cm. At ang linear meter ng tie beam natin, ayan, pag i-plus mo yan, yan sa likod, plus mo yan, tapos pag ganon, tapos dito sa kabila, yan, pa-plus, yan yung linear meter natin tawag. Plus mo lang yung i-plus mo lang yung bawat haba ng tie beam mo. So, ang linear meter niyan is 36.6 linear meter. So, ang size niyan is 25 cm by 30 cm. By 36.6 linear meter. Ang slab naman natin ay binasi ko na kung gaano kalaki yung lupa mo. Doon ko na binasi, hindi na ako naglagay ng naka-extend pa, na nakalabas pa, kundi yun lang mismo. Okay, doon ko binasi yung estimate natin. So 22 feet by 18 feet yun. So doon ko binasi yun. So 5.5 meter by 6.7 meter. So, kung kinonvert natin na sa meter yung 22 feet by 18 feet. So, 5.5 meter by 6.5 meter by 0.10 meter. 0.10 meter o 10 cm. Yun naman yung kapal ng buhos natin sa slab. Kung sa inches yan, 4 yan ang kapal. So, yan. So, yan ang ilan ng mga idea na
mabanggit natin para magkaroon kayo ng idea kasi baka kumulang o sumobra yung estimate natin kung hindi tayo magbigay ng mga basihan o mga idea na maliliit lang na detalye pero napaka-importante. Okay? Medyo mahirap mag-estimate na talagang gugugol ka nito ng oras. Isa-isahin mo kasi siya eh. Gugugol ka ng oras para sa mag-estimate. Pero dahil sa mga viewers natin, magkaroon ng idea, sige lang, gagawin natin ang lahat para matulungan ang ilang mga kababayan natin. So, thank you. Pwede kayong mag-subscribe. Pwede nyo ring i-like kung nagustuhan nyo ang video natin.